mga Christmas party, tree planting, gift giving, at iba pang events. Ilan lang yan sa pinaggastusan ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte noong December 2022. Galing ang listahan sa OVP mismo sa naging sagot nito sa Notice of Suspension ng Commission on Audit. Pinagpaliwanag kasi ng COA ang bise tungkol sa questionableng paggasta. Sa Day 40 ng impeachment trial, sinabi ni State Auditor Sailin May del Campo na hindi pa rin na-justify ng opisina ang gastos dahil marami sa listahan nito hindi naman maituturing na confidential operations. Tree planting, napakadaming Christmas party, napakadaming award ceremony. Yan ba ay pinapayagan sa sinabi mong definition ng confidential funds? Hindi po. Ipinunto rin ni Del Campo na ang ilang aktibidad sa listahan nangyari ilang araw bago ang December 21, 2022 na siya palang simula ng utilization period para sa nasabing confidential funds. Meron po kasing activities dito na from December 13 to 18. Under the joint circular po, meron pong portion doon na hindi po pwedeng gamitin for reimbursement yung pondo ng confidential. Si Del Campo mismo ang nag-draft ng Notice of Disallowance kung saan pinababalik sa OVP ang higit 73 million pesos mula sa 2022 confidential funds nito. Ayon sa COA, sina VP Sara, Special Disbursing Officer Gina Acosta at Chief Accountant Julieta Villa del Rey, ang accountable officers o may pananagutan. Nagpatuloy ang paggasta ng confidential funds ng OVP sa 2023. Nagpakita ang prosecution ng mga dagdag na acknowledgement receipts ng mga nakatanggap umano ng pabuya mula sa confidential funds. Pinakamalaki ang tig-kalahating milyong piso na natanggap ng umano'y informants na sina Fiona Villegas at Clarice Ontiveros para sa pagbili o pagrenta ng mga kagamitan para sa confidential operations kabilang na ang pagkain at gamot. Hindi ko po nakita yung particular accomplishments po na magwa-warrant sa payment of rewards. Ang nakalagay lang po dun sa certification is a general statement that there were no untoward incidents dun sa mga engagement ng Office of the Vice President. Paliwanag ni Del Campo, nagbigay lang ang OVP ng listahan ng mga pinuntahan ng bise, kabilang na ang meetings, festivals, pamimigay ng ayuda at iba pang mga programa ng satellite offices. Anya, bago puntahan ng bise ang mga lugar na yan, nagsasagawa muna ng surveillance activities para matiyak na walang magiging banta sa buhay ng bise. Pag sinabing there were no untoward incidences, hindi ba evidence of success yun? Ang hinahanap ko po kasi dito, sample po doon sa isang activity is nakalagay probable threat, CTG, parang ganun, NPA po. Ang hinahanap po kasi is payment of rewards. Meron bang dun sa probable threat na yun, may nahuli ba? Parang ganun po. Yun ang magwa-warrant ng payment of rewards po. Sa halip na notice of suspension muna ang i-issue ng COA para doon sa 2023 confidential funds ng OVP, naglabas ito agad ng notice of disallowance kung saan pinababalik yung buong 375 million pesos na pondo. Paliwanag ni Del Campo dahil yan doon sa naging testimonya ni Gina Acosta sa Kamara kung saan sinabi nitong ipinag-utos ng bise na ibigay yung cash advance doon sa hepe ng kanyang security na si Colonel Raymond La Chica. Bawal daw yan dahil hindi naman disbursing officer si La Chica at isinama rin siya ng COA doon sa listahan ng accountable officers. So, dahil binigay di umano kay La Chica ni Gina Acosta, dinisalaw niyo na lahat? Yes po, kasi direct violation po ito ng joint circular. So you have not heard the side of the Vice President or the OVP's office with respect to what you heard Gina Acosta say under oath in the House hearings? Wala pa silang response doon? Wala pa po. Wala pa rin Doon na lang po sa appeal. Mula nang in-issue ang Notice of Disallowance nitong Abril, may 6 na buwan o hanggang Oktubre ang OVP para iapela ito. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus.